eto na mga kababayan ko, pasok! Mano ng destabilis. Alaka, eto na. 18 na ex-Marines, ipinasopwena ng NBI. Attorney Baligod at si Defensor, ipinatawag din. Yari kayo ngayon. Diba? Yari kayo ngayon. Yari kayo! Diba? Eto na mga kababayan, pakinggan ho natin. Pasok! Bahagi umano ng destabilization plot ng kampo ng mga Duterte at kaalyado nito ang lumantad na 18 nagpakilalang dating sundalo. Ayon yan kay dating Senador Antonio Trillanes IV. Lager. Pero ang Vice-Presidente, itinangging kilala niya ang mga ex-military men. Nakatutok si Bo. Nilalayuan kayo ni Sara, oh. Hoy, mga ex-Marines, unawain nyo to. Si Sara Duterte dumidistansya sa inyo. Ibig sabihin, ilalaglag na kayo. Kung si Sara Duterte, hindi kayo kinikilala, lagot na kayo. Ilalaglag kayo isa-isa ng mga sinusuportahan ninyo. Ipinagkanulo kayo. Naku, mga kababayan ko, bakit? Hindi daw kilala ni Sara. 18 nagpakilalang dating sundalo. Ayon yan kay dating Senador Antonio Trillanes IV. Nakapo! Pero ang Vice-Presidente, itinangging kilala niya ang mga ex-military men. Nakatutok si Von. Laglagan na ito. Laglagan na! Laglagan na yan. Alam lang ni Sara, bayad na kayo. Diba? Diba mga kababayan, basta alam niya, bayad na kayo, bahala kayo sa buhay niyo. Mamatay kayo, mategi kayo, makulong kayo, kahit anong mangyari sa inyo, wala siyang pakialam. Kaya siguro mga kababayan, yung pito, hindi na sumipot. Grabe mga kababayan ko, no? Aquino. Ipinasabina na ng National Ala. Bureau of Investigation ang lumutang 18 ex-Marines umano. Ala ka? Kaugnay ng kanilang isiniwalat na paghahatid umano ng mali-maletang pera sa ilang opisyal ng gobyerno. Bukod sa kanila, ipinatatawag rin ang kasama nila sa kanilang press con na si Attorney Levito Baligod at si dating Congressman Mike Defensor na nagsabing tinutulungan niya ang grupo. We are deputized by the Ombudsman to investigate. We're investigating and we're following all the leads and all the angles kung ano yung mga pwede nating puntahan na Patay! ebidensya. Gusto ring malaman ng NBI kung paano nagkasya ang sinasabing 56 million pesos sa isang maleta. Ala ka! Ito na nga mga kababayan ang problema. Ito na ang problema ngayon, nagpakita ng mga maleta. Kung ano yung pinakitang maleta nila, hindi na nila pwede na palitan yung itsura. Kita nyo? Mga kababayan, mukhang hindi talaga kakasya. Mukhang hindi kakasya yung pong 56 million na isalpak nilang lahat sa loob ng maleta. Yari, mga kababayan ko. Sige, tuloy. Binanggit sa joint affidavit ng 18 dating Marines. Nako. Yun yung isang tiningnan ko rin sa joint affidavit, yung pumunta sila sa may Balero, nagpalit sila ng $2 million, dalawang maleta na tag 56 million. Pero tinatanggi nila yun eh. Oo. Director, tinatanggi na nila yung pera daw na binigay kay Trillanes. Na ibinigay daw sa ICC, di ba, mga kababayan ko? Kaso wala eh. Mukhang tinuloy pa rin ni Trillanes yung didemanda sa kanila. Sisiguraduhin ni Trillanes eh. Kaya ngayon mga kababayan, ulitin ko pakonti na sila ng pakonti. 18, naging 11 na lang. Tuloy. There is for me, initially, there is a physical impossibility. Kaya natin sila pinatawag, ipaliwanag din nila yun, i-demo nila paano, sa Patay! anong maleta yun at paano nagkasya yung 56 million na yan. Patay! Sabi mga kababayan ni NBI Director, iniimbitahan sila, Marites Musti, makinig ka. Makinig kayo.
Sabi ho ni Direktor, iniimbintahan daw sila sa NBI para magpaliwanag at i-demo kung paano nagkasya ang 56 million sa loob ng isang maleta. Yari sila dyan. Yari, mga kabayan, naka-record na yung mga sinabi nila, wala na lang sila. Oo! Iba-iba ang salaysay ng ex-Marines. Oo! Di ba, mga kababayan ko? Paano na ito? Syempre, mga kababayan ko, tingin ko naman, bago yan na si Director Matibag, na anyayahan yung mga ex-Marines na yan, malamang sinukat na yan. Di ba? Malamang sinukat na yan. Alangan naman na hindi. Sabi ni George sa Lagrimas, binili sa Divisoria. Mga maleta sabay. Sabi ni Colbert, ano ba yan? Live nga tayo. Yari, mga kababayan ko. Sabi ni Ai Chang naman, mga kababayan ko, 3,000 daw tayo. Magli-5,000 na tayo, Ai Chang. Pero yung nagla-likes, mga kababayan ko, wala pa ho sa 1/4. Putik na yan Yan ang sinasabi ko sa inyo Mag-like naman kayo, ha? Sigurado yung mga kakamping at saka mga loyalista nag-like na. Ang problema natin lagi, Arnold Lopez, alam mo kung yung mga DDS Oo. Hoy kayo, yung mga libayan. Yung mga tauhan mo, yung mga aso mo, sabi mo mag-like naman. Hindi po pwede na puro kabumbuhan lang habang nanonood. Hindi pwedeng katangahan lang habang nanonood yung mga yan. Kailangan mag-like din yung mga yan. Lagi na lang mga naka-sniper dito yan. Oo, mga sniper, yung mga kababayan kumukuha, mga kababayan, ng mga sasabihin ko para gayahin ng mga yan. Oo, ganun ho, style ng mga vlogger niyan. Oo. Mga kababayan ko Oo. Pinag-aaralang maigi yung bawat litanya ko. Yung estilo ng pagsasalita ko. Yung estilo kung paano ko bumanat. Tapos gagayahin nila. Putik na yan, copycat. Daig nyo pa, chekwa. Pero alam nyo, isa lang ang masasabi ko. Ako yung mahirap gayahin. Marami nang nagtangka para gayahin yung estilo ko. Mahirap gayahin ito. Kaya mabibigo kayo, parang yung 18 Marines, mabibigo na katulad nyo. Diba, mga kababayan ko? Ito na. Ano nangyari? Nasaan na ba tayo? Dito. Ayan. Maleta na binanggit sa joint affidavit ng 18 dating Marines. Yun yung isang tiningnan ko rin sa joint affidavit, yung pumunta sila sa may Balero, nagpalit sila ng $2 million, dalawang maleta na tag 56 million. There is for me, initially, there is a physical impossibility. Kaya natin sila pinatawag, ipaliwanag din nila yun, i-demo nila paano, sa anong maleta yun at paano nagkasya yung 56 million na yan. Patay ka! Paano kaya yun, mga Hello Lily, paano kaya? Ruby, Candelario, paano nga naman magkakasya? Kayo, mga kababayan, butuhan tayo. Oy, Catherine Galpo, Oy, makinig kayo, Bishop, Maripe Palisok. Kayo po ba yung naniniwala, Efren, na magkakasya yung pong 56 million, Gertrude, Masiba. Kayo po, naniniwala, Rain, makinig ka, Luz, Mac Kiber, naniniwala ba kayo na magkakasya yung 56 million sa isang malaking maleta? Sa isang normal na maleta, Shout out kay Almalikas. Opo, shout out po, Boss Amo, Panginoon, O ngayon, sa mga naniniwala na magkakasya, yung pong Lawrence,
Lawrence Coronel. Sa mga naniniwala na magkakasya, press 2. Sa mga hindi naniniwala na magkakasya, press 1. Press 1 mga kababayan, kapag hindi kayo naniniwala na magkakasya yung 56 million sa isang maleta. Hindi pa kasi, wala kasi tayong 56 million, i-demo ko sana. Bambina, Marites Musni, i-demo sana natin eh. Oo, Abigail Cabral, thank you naman, isang buwan tayong mag-on. Diba, mga kababayan ko? Puro, wala, ayaw maniwala, 56 million, 56 kilos din yon. Hindi, kung 56 million, sabihin na natin, mga kababayan, na kulang-kulang 57 kilos yun. Sige, tuloy. Nako, ayun na si Maring Joji, thank you naman. Isusumite ng NBI sa Ombudsman ng mga magiging findings. Depende sa mga ito at ibang ebidensya ang irerekomendang karampatang kaso. Patay kayo. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV, bahagi umano ng destabilization plot ng kampo ng mga Duterte at mga kaalyado ang paglantad ng mga ex-Marines. Kasi nga, this is all part of a destabilization effort Nako po! by the Duterte camp Nako! against the Marcos administration. Kasi lalo na with this impeachment case that's about to start, the presentation of evidence, pinipigil nila yan. Yun po Nako yan. po! Kasama si Trillanes sa mga pangalang nabanggit ng mga ex-Marines. Kita nyo mga kababayan ko, no? Ayan, lakihan ko lang, ha? Kung mapapansin nyo, nung unang labas nila, organisado. Meron pa silang nalalamang mga, pa-uniform. Mukhang mga kababayan ko, kita nyo, naka-uniform pa sila. Organisado, mga kababayan. Tapos ngayon, nag-iba na, bukod sa nabawasan na sila ng 7, kinakabahan pa yung iba kasi nga na-discover na 6 sa kanila may kaso di umano ng pagpatay. Pero dati na niyang itinanggi ang alegasyon. Dagdag niya, kabilang daw sa mga plano ay galitin ng publiko, bagaman kinapusaan niya ito sa military component. Kita nyo, mga kababayan ko, tama tayo. Talagang ang nais nila galitin ng taong bayan eh. Tulad ng pinakita ko kanina, di ba? Totoo yung sinabi ni Sentry. Tingnan nyo ulitin lang natin konti. Totoo yung sinabi. Na niyang itinanggi ang alegasyon. Dagdag niya, kabilang daw sa mga plano ay galitin ng publiko, bagaman kinapusaan niya ito sa military component. Kita nyo, Tignan nyo mga kababayan yung pinalabas natin kanina. Ano sabi mga kababayan ko dito? Ayan, Grupo ninyo. Saan nyo gustong mabilis na humantong itong usapin? Kung kayo magdi-decide saan nyo gusto? Gusto nyo bang humarap sa Congress, sa Senado? Gusto nyo bang humarap sa taong bayan? Kayo mismo. Ano yung nararamdaman nyo? Kasi hindi pwedeng humaba itong labanan. The more days na nag-extend ito, damaging sa inyo. Kita nyo? The more days na humahaba ito, damaging sa inyo. Sabi, mga kababayan ko. Kung kayo ang magdi-decide, saan gusto nyo humantong ito para mabilis matapos ang laban ng bayan? Saan daw gusto nilang dalhin para matapos ang laban daw ng bayan? Siyempre, dalhin nila sa taong bayan at pumunta ng lansangan. Yun ang gusto ng mga yan. Dahil nga mga kababayan, ilang beses na mga nag-rally ang kampo at kulto ni Duterte. Yung huling-huli mga kababayan, mayroon pang pa one time, big time eh. Tapos wala namang nangyari eh. Nagtulong na si Bingot tsaka si Matandang Chabit. Ngayon nga si Matandang Chabit naghinay-hinay na eh. Kung dati mga kababayan, si Matandang Chabit sabi, yayariin ka namin. Magagaya ka sa ama mo. Kung hindi ka magre-resign, tatanggalin ka ng sambayan ng Pilipino. Eka! Ganun yung mga litanya ni Chavit Singson noon. Nung matapos po yung one time, big time nila, wala na eh. Bigla na lang natameme yung matanda eh.
Si Chavit ngayon, mga kababayan, mukhang nagpukuya-kuya-kuy na lang sa rocking chair. Ano ba yan? Rocking chair eh, ano, mga kababayan. Yung rocking chair pa, yung kuya-kuy. Nag-aantay na lang kung ano mangyayari. Wala na, mga kababayan ko. At eto na nga, tama ho yung sinabi ni Trillanes. Sa amin, gusto na namin matundukan ito matapos na, maaksyonan na agad. Para hindi na tayo Ma-actionan agad? Agad-agad? Ayun, tumba-tumba. haba. Yan lang po, sir. Saan gusto niyong aksyon? Sa taong bayan na lang siguro yung magdesisyon Aha. kung ano yung nararapat para sa mga anomalyang nangyari sa kwan natin. So ang sinasabi niyo, wala rin kayong tiwala sa anuman sa ngayon ng gobyerno na mag-iimbestiga. So Nakaputik din. Wala daw tiwala. Paano iimbestigan niyang katarantaduhan nyo? Gusto nyo kasi maniwala sa inyo yung mga tao. Lulukuhin nyo na naman yung mga tao na hindi kayo kinakampihan ng sangay ng gobyerno. Etong mga judicial agency para gawin ninyo na pa-victim na naman kayo. Magpapa-victim sila kasi nga sasabihin nila inaapi kami ng ombudsman, inaapi kami ng NBI. Imbis na imbestigahan yung aming binulgar, kami ang iniimbestigahan. Alam nyo, ganun ho ang mangyayari dyan, mga kababayan. Ganun. Sige. ang panawagan ninyo, taong bayan na ang dapat umaksyon. Oh, sir. Kita nyo? Marines! Wow! Okay, so we have less than 5 minutes na lang. Na uto-uto! So tama ho si Trillanes. Oo. Tama si Trillanes. Dagdag niya, kabilang daw sa mga plano ay galitin ng publiko, bagaman kinapusaan niya ito sa military component. Kita nyo, mga kababayan ko? Galitin ang publiko. Yun na nga po yun. Base sa aking pagpupulong sa mga contacts ko sa military, ang issue sila unang-una, si Sara ang makikinabang. Correct. Si Sara, kung mapatalsik si President Marcos, si Sara ang uupo, si Sara pro-China. Di ba? So alam nyo na, mga kababayan, Yan yung deal breaker sa mga military. Sinusubukan pa naming hinga ng pahayag si Vice President Sara Duterte at kanyang kampo. Wala kang kawalan.